Sa nakaraang bahagi, nakita mo si Zero na nawawala ng kontrol sa kanyang sarili at nagiging isang level E na vampira. Pagkatapos, sa pilitang pinainom ni Konami si Zero ng kanyang dugo sa pag-asang gagaling siya. Kung hindi mo pa nakita ang nakaraang bahagi, ang link ay nasa description, ngayon ipagpatuloy na natin. Matagal na mula nang dinala si Zero sa Hunter Society, tapos isang araw bumalik si Zero sa paaralan. Si Yuki ay labis na natuwa nang makita siya. Pagkatapos ay nakatagpo ni Yuki si Zero habang siya'y nasa night duty, at hiniling niya kay Zero na sipsipin ang dugo mula sa kanyang leeg. Ngunit nagsimulang umalis si Zero nang hindi sinisipsap ang kanyang dugo. Lumapit si Yuki at pinigilan siya, at siya'y nagsimulang umiyak. Pinahid ni Zero ang luha ni Yuki at dumating ang prinsipal at sinabi sa kanila ang tungkol kay Maria. Sila ay nagtungo upang makita siya. Sinabi ni Maria na ginagamit ni Shizuka ang kanyang katawan bilang isang sisidlan. Inakusahan niya si Zero ng pagpatay kay Shizuka. Habang nagro-ronda si Yuki sa lugar, bigla siyang inatake ng isang vampira. Pero pinigilan ni Zero ang atake. Dumating ang vampira upang patayin si Zero dahil sa pagpatay kay Shizuka. Ngunit itinapon ni Zero ang vampira sa lupa at pagkatapos ay pinatay niya ito gamit ang baril. Bigla, dumami pa ang mga vampira, at dumating din ang mga night class. Yumuko ang mga vampira kay Konami. Si Zero ay inakusahan ng pagpatay sa purong dugong si Shizuka kaya't inutusan silang patayin si Zero. Ngunit inutusan sila ni Konami na umalis nang hindi pinapatay si Zero. Umalis din si Zero, pagkatapos ay sinubukan ni Konami na hawakan si Yuki ngunit umatras si Yuki. Hiniling ni Yuki kay Konami na kilalanin si Zero bilang inosente, ngunit hindi naniniwala si Konami kaya't nagalit si Yuki at umalis. Nang magsimulang tumawa si Ichijo, sa galit ay nagbuta si Konami ng puno. Paglaon, habang nakahiga si Zero sa sopa, nagkaroon siya ng panaginip kung saan si Yuki ay nagsimulang mawalan ng malay. Natakot si Zero at nagising, si Yuki ay nakaupo sa malapit, kaya lumapit siya upang halikan ito, ngunit tumigil siya sa gitna. Kinabukasan, nagpunta si Yuki sa bayan, kung saan nakita niya ang isang nawawalang bata. Dumating si Yuki sa isang bahay upang hanapin ang mga magulang ng bata. Pagkatapos ay hinalikan ng bata si Yuki sa pisngi at nawalan ng malay si Yuki. Matapos nito, nakita ni Konami si Yuki na walang malay at dinala siya pauwi. Dumating si Ichijo at sinabi kay Yuki ang tungkol sa vampire gala na gaganapin ngayon sa loob ng isang abandonadong gusali. Dumating din si Zero at Toga upang bantayan ang mga vampira. Iniwan ni Konami si Yuki doon upang dumalo sa gala. Pagkatapos ay nakita ni Yuki muli ang batang iyon at hinabol niya ito. Dumating si Yuki sa gala, at lahat ng mga vampira ay yumuko at tinanggap si Konami. Sinimulang ipakilala ng mga magulang ang kanilang mga anak na babae kay Konami, at nalungkot si Yuki at umalis. Sumunod si Konami kay Yuki at binuhat siya at inihiga sa sopa. Pagkatapos ay humiga si Konami na nakapatong ang kanyang ulo sa dibdib ni Yuki, at niyakap din siya ni Yuki. Nagsimulang umiyak si Yuki sa saya, pagkatapos ay lumapit si Konami kay Yuki at dinilaan ang kanyang leeg. Malapit na sanang kagatin ni Konami si Yuki ngunit huminto siya sa gitna. Pagkatapos ay umalis si Yuki. Kinabukasan, lahat ng mga vampira ay pumunta sa bahay ni Edo upang magikot, ngunit hindi sumama si Edo. Nakita niyang pinatay ni Konami si Shizuka, gusto niyang pumunta sa silid ni Konami ngunit hindi siya makapasok. Pagkatapos ay nagpunta si Edo upang makipagkita kay Yuki at Zero, kinain niya ang lahat ng kanilang pagkain. Kaya't binigyan siya ni Yuki ng blood tablet ni Zero upang kainin. Habang naliligo, inalala ni Edo ang kanyang kabataan nang dumalaw si Konami sa kanilang bahay kasama ang kanyang mga magulang. Paglaon, naging magkaibigan sina Konami at Edo, ngunit tinanggihan ni Edo ang pakikipagkaibigan kay Konami. Makalipas ang ilang taon, nagpakamatay ang mga magulang ni Konami. Nakipagkita si Edo kay Konami at nagpaabot ng kanyang pagkalungkot. Habang papaalis si Konami, ipinahayag ni Edo ang kanyang kagustuhang maging kaibigan ni Konami. Ngunit umalis si Konami nang hindi sumasagot. Hindi maunawaan ni Edo ang dahilan ng pagkamatay ng mga magulang ni Konami. Nang biglang nabasag ang plato ni Yuki, nagsimulang damyugo ang kanyang daliri. Hiniling ni Yuki kay Zero na sipsipin ang dugo mula sa kanyang daliri. Nang sinubukang pigilan ni Zero ang sarili, pinilit siya ni Yuki na sipsipin ang kanyang dugo. Pagkatapos ay kinagat ni Zero ang kanyang kamay at sinimulan ang pagsipsip ng dugo. Nakita ni Edo ang dalawa at umalis. Kinabukasan, sinubukang alalahanin ni Yuki ang kanyang nakaraan ngunit wala siyang naalala. Ikinwento ni Yuki ang kanyang mga problema kay Zero. Pinayuhan ni Zero si Yuki na tingnan ang mga ulat ng Hunter Society mula 10 taon na ang nakalipas.
Kinabukasan, nagpunta silang dalawa sa punong tanggapan ng Hunter Society kasama ang prinsipal at si Toga. Doon ay nakilala nila ang presidente ng society, na nagdala sa kanila sa mga archives ng society. Sinimulang suriin ni Yuki at ng prinsipal ang mga record mula 10 taon na ang nakalipas at dinala ng presidente si Zero sa isang silid na amoy dugo. Dahil dito, nakaramdam si Zero ng pagnanais na uminom ng dugo ngunit pinigilan niya ang sarili. Biglang sumigaw si Yuki habang nasusunog ang pahina ng libro na naglalaman ng mga record mula 10 taon na ang nakalipas. Pag-uwi, sinimulan ni Yuki na isipin ang tungkol sa nasunog na pahina. Pagkatapos ay dumating si Zero upang makipagkita sa kanya. Hinala ni Yuki na binura ni Kaname ang kanyang mga alaala. Kinabukasan, nang bumalik si Kaname, ipinahayag ni Yuki ang kanyang kagustuhang makipag-usap kay Kaname ng mag-isa. Hiniling ni Kaname kay Yuki na magkita sila sa gabi. Pagkatapos ay nakipagkita si Edo kay Kaname at tinanong ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang mga magulang. Sinabi ni Kaname sa kanya na sila ay pinatay. Sa gabi, nagkita sina Yuki at Kaname. Nais ni Yuki na tanungin siya tungkol sa kanyang nakaraan ngunit ipinahayag ni Kaname ang kanyang pag-ibig kay Yuki sa pamamagitan ng pagyakap sa kanya. Hindi matanong ni Yuki si Kaname tungkol sa kanyang nakaraan. Pagkatapos ay nakipagkita si Zero kay Kaname at tinanong siya tungkol sa alaala ni Yuki. Malakas na inihampas ni Kaname si Zero sa pader, na naging dahilan ng pagkabasag nito. Nagsimulang damyugo ang ulo ni Kaname, na nagpaalala kay Zero ng gutom. Kaya't minsan pang pinilit ni Kaname na inumin ni Zero ang kanyang dugo. Nang lumabas si Zero, nakita siya ni Edo na balot ng dugo ni Kaname ngunit sinabi niyang mabilis siyang umalis. Kinabukasan, sumali sa day class ang kapatid ni Zero na si Ichiro. Inisip ni Yuki na dumating siya upang patayin si Zero ngunit sinabi ng prinsipal sa kanya na pumayag si Zero sa paglipat ni Ichiro. Pagkatapos ay nagkita ang dalawang magkapatid sa labas, tinanong ni Zero ang dahilan ng pagsali sa kanyang paaralan ngunit umalis si Ichiro nang hindi sinasabi ang dahilan. Pagkatapos, ng gabing iyon, nakipagkita si Yuki kay Zero, sinabi niya sa kanya ang tungkol sa kanyang pag-ibig kay Kaname. Pagkatapos ay umalis si Yuki at pagkatapos ay nakilala niya si Kaname. Hinawakan ni Kaname ang pisngi ni Yuki ngunit inalis niya ang kanyang kamay. Pinilit ni Yuki si Kaname na sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang nakaraan. Ngunit hiniling ni Kaname kay Yuki na maging kanyang kasintahan muna. Pagkatapos, ng gabing iyon, nagkaroon si Yuki ng mga panaginip na labis na nakakatakot sa kanya. Kinabukasan, nang pumunta si Yuki sa klase, nagpadala si Kaname ng 4 na vampira upang protektahan siya. Hiniling ni Yuki na umalis sila ngunit tumanggi silang sundin ang kanyang utos. Biglang nawala ng malay si Yuki sa klase at dinala siya ni Zero sa klinika. Pag-alis ni Zero, pumasok si Ichiro. May dala siyang vial ng dugo. Pagkatapos ay dumating si Edo at kinuha ang vial mula kay Ichiro. Ipinagbigay alam ni Edo kay Kaname ang tungkol sa vial, at inutusan siya ni Kaname na patuloy na protektahan si Yuki. Pagkatapos ay dinala ni Edo sina Yuki at Zero kay Kaname. Naghihintay si Kaname kay Yuki sa hardin, at pinaupo niya si Yuki sa kanyang tabi. Pagkatapos ay lumapit si Kaname kay Yuki at nanunukso sa kanya ngunit hindi nauunawaan ni Yuki ang kanyang kilos. Hindi sinagot ni Kaname si Yuki, pagkatapos ay bumalik silang dalawa sa kanilang dormitoryo. Tinanggap sila ng prinsipal at inanyayahan din si Ichiro. Nakaupo sina Zero at Ichiro sa mesa, pagkatapos ay binanggit ni Yuki na dumating si Ichiro sa klinika upang makipagkita sa kanya. Nagalit si Zero sa narinig, pagkatapos ay umalis si Ichiro nang hindi kumakain ng pagkain. Samantala, ang estudyante ng night class na si Shiki ay bumalik sa paaralan matapos ang ilang araw ngunit ang kanyang katawan ay pinaninirahan ng tiyuhin ni Kaname na si Rido. Dumating si Rido upang makipagkita kay Kaname. Inatake siya ni Kaname sa pamamagitan ng pagwasak sa lupa at pagbato ng mga batong ngunit sinubukan ni Ichija na iligtas si Rido. Pagkatapos ay pinahinto ni Kaname ang atake at lumabas silang dalawa. Kinabukasan, nang pumunta si Yuki sa klase, nakatayo sina Rido at Ichiro at pinagmamasdan siya mula sa malayo. Pagkatapos, nakipagkita si Yuki kay Kaname, tinanong niya ito ng dahilan ng pagpapadala ng mga bodyguard na vampira. Nakaramdam si Yuki ng sakit ng ulo mula sa mga alaala ng nakaraan at siya'y nawalan ng malay. Dinala ni Kaname si Yuki sa prinsipal. Inahiga siya ng prinsipal sa isang silid, kung saan 2 vampira ang nagbabantay sa kanya sa labas. Nakatayo sina Rido at Ichija sa labas at pinagmamasdan sila. Nakikita ni Yuki ang dugo sa lahat ng dako. Nang dumating si Zero sa loob, hinawakan ni Yuki si Zero at sinakaw siya.
Ngunit hindi siya lumaban kaya't binitiwan siya ni Yuki. Pagkatapos ay itinulak ni Yuki si Zero palabas ng silid. Biglang pumasok si Kaname sa silid at niyakap siya ni Yuki. Pagkatapos ay ginawa ni Kaname na mawalan ng malay si Yuki at dinala siya palayo sa harap ni Zero. Dinala ni Kaname si Yuki sa isang liblib na lugar, pagkatapos ay sinimulan niyang sipsipin ang dugo mula sa kanyang leeg. Pagkatapos ay pinuno niya ng dugo ang kanyang bibig at pinainom ito kay Yuki. Dahil dito, naalala ni Yuki ang lahat. Pagkatapos ay dumating si Zero doon at itinutok ang kanyang baril kay Kaname dahil ginawa niyang vampira si Yuki, ngunit sinubukan ni Yuki na iligtas si Kaname dahil siya ay kapatid niya. Abangan ang part 4.